Itinapon niya ako na parang basang-basahan para saluhin ang babaeng sumira sa pamilya namin. Sa mismong araw na nawala ang anak ko, isang sampal ang iginanti niya sa 10 taong sakripisyo ko. Wala kang kwenta, sigaw niya. Ngunit hindi niya alam, ang babaeng tinapakan niya ngayon ay ang mismong bubura sa lahat ng yaman at kayabangang pinagmamalaki niya. Mula sa abo, babangon ako. Huwag mong idamay ang mag-ina ko sa kabaliwan mo, Isabel. Hanggang kusina ka lang, kaya manahimik ka. Ang mga salitang yun ni Marco ay mas matalas pa sa anumang kutsilyong hinawakan ni Isabel sa loob ng 10 taon. Umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang asawa sa maputing pasilyo ng ospital, tila isang hatol ng kamatayan sa huling hibla ng pag-asa sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang kamera ng kanyang buhay ay dahan-dahang umatras upang ipakita ang kalunos-lunos na katotohanan. Nakaupo si Isabel sa gilid ng isang metal na higaan sa emergency room. Ang kanyang puting duster ay may bahid pa ng tuyong dugo sa laylayan. Isang piping saksi sa trahedyang naganap ilang oras lamang ang nakalilipas. Nawala ang kanilang anak. Ang sanggol na pinangarap niya, ang buhay na ipinagdasal niya habang nagtitiis sa init ng kalan at pagod sa pagpapatakbo ng Casa de Marco, ay pumanaw na bago pa man masilayan ang mundo. Hawak-hawak pa rin ng kanyang nanginginig na kamay ang isang listahan ng mga sangkap para sa anibersaryo ng kanilang restaurant, ang dahilan kung bakit siya nagpakapagod hanggang sa bumigay ang kanyang katawan. Sa kabilang silid, na tanging kurtina lamang ang namamagitan, ay naroon si Lara. Ang babaeng naging anino sa kanilang relasyon ay nagkunwaring hihimatayin dahil lamang sa isang maliit na gasgas sa braso. At si Marco, ang lalaking pinangakuan si Isabel ng habang buhay na katapatan, ay nakaluhod sa tapat ni Lara, masuyong hinahaplos ang tiyan nito na tila ba yun ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Hindi na nakapagtago ng hinagpis si Isabel. Sa kabila ng panghihina, pilit siyang tumayo at lumapit. Marco, nawala ang anak natin. Ang paos na boses niya ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Namatay ang anak ko habang nagtatrabaho para sa restaurant mo. Pero nasaan ka? Bakit nasa kanya ka? Lumingon si Marco. Walang bakas ng pagsisisi o lungkot sa kanyang mga mata, kundi purong galit at pagkamuhi. Anak, baka kamo isang pagkakamali. Si Lara, siya ang magdadala ng tunay na tagapagmana ng Casa de Marco. At ikaw, isang baog na kusinera na marunong lang maghalo ng sabaw. Nang tangkain ni Isabel na hawakan ang braso ni Marco upang humingi ng kahit katiting na paliwanag, isang malakas na pagtama ng palad ang nagpabaling sa kanyang mukha. Isang sampal na nagpatumba sa kanya sa malamig na sahig. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang lasa ng sariling dugo ay humalo sa kanyang laway. Ang listahan ng mga sangkap na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag, parang isang dahong tuyo na wala ng saysay. Lumanding ito sa paanan ni Marco na walang kaabog-abog na tinapakan ang papel. Nararamdaman ni Isabel ang bawat pintig ng kanyang puso, hindi bilang tanda ng buhay, kundi bilang isang paalala ng bawat pagkakamaling ginawa niya sa ngalan ng pag-ibig. Ang kanyang mga kamay, na puno ng peklat mula sa tilamsik ng mantika at hiwa ng kutsilyo para lamang maitaguyod ang pangarap ni Marco, ay nakakapit ngayon sa malamig na tile ng ospital. Ang hangin sa paligid ay tila naging yelo. Bawat hininga ay parang tumutusok na karayom sa kanyang baga. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ang pinakamasakit na sugat ay ang mga sugat na walang tunog. Ang kanyang buong pagkatao ay tila isang basong kristal na nahulog at nadurog sa libu-libong piraso, at alam niyang kahit anong pandikit ang gamitin, hindi na ito kailanman mabubuo muli. Ang amoy ng antiseptic at gamot sa ospital ay naging amoy ng pagkabulok ng kanyang 10 taong pagsasama kay Marco. Tumingala siya, hindi upang tumingin kay Marco,
kundi upang pagmasdan ang kisame na tila unti-unting bumabagsak sa kanya. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang pagdadalamhati, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Ito ba ang kapalit ng 10 taon ng aking buhay? Ang ituring na isang duming kailangang walisin sa landas ng iyong bagong kaligayahan? Nanatili siyang nakasalampak sa sahig, mag-isa at wasak. Habang ang anino ni Marco at Lara ay dahan-dahang lumalayo, iniwan siyang lunod sa sariling luha at dugo. Hindi pa tapos ang gabi, pero para kay Isabel, ang mundo ay tuluyan ng nagdilim. Magbalot ka na at umalis, Isabel. Wala kaming kailangan na isang baog at pabigat sa pamilyang ito. Nakakahiya ka sa mga kumpare ng anak ko. Ang tinig ni Doña Carmen ay parang latigo na humahagupit sa pandinig ni Isabel. Habang ang bawat salita ay bumabaon sa kanyang puso, dahan-dahang itinuon ni Isabel ang kanyang pansin sa lumang apron na nakasabit sa gilid ng kanilang engrandeng kusina. Iyon ang aprong suot niya noong nagsisimula pa lamang sila ni Marco. Noong ang Casa de Marco ay isa pa lamang maliit na pwesto sa kanto at ang tanging puhunan nila ay ang kanyang mga pangarap at ang mga sikretong recipe na ipinamana ng kanyang lola. Ngayon, sa gitna ng karangyaan ng mansyong pinaghirapan niyang itaguyod, itinuturing na lamang siyang isang basurang kailangang iligpit. Ramdam ni Isabel ang pamamanhid ng kanyang buong katawan. Ang sakit mula sa pagkaka-abort ng kanyang anak ay humalo sa kirot ng sampal ni Marco kanina sa ospital. Ngunit ang pinakamasakit ay ang kawalan ng pakiramdam sa kanyang sariling tahanan. Ang bawat hakbang niya sa makinis na tile ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang dahan-dahang binubuksan ang cabinet sa ilalim ng lababo, doon sa pinakalikod, nakatago ang isang maliit na kahon ng kahoy na puno ng mantsa ng mantika at usok. Ano pa ang hinihintay mo? Gusto mo ba talagang kaladkarin kita palabas? Singhal muli ng kanyang biyuda at matapobreng biyuyang si Doña Carmen, habang mayabang na nilalaro ang kanyang mamahaling kwintas na binili rin gamit ang kinita ng restaurant. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Hindi man lamang siya tumingin sa namumutlang mukha ng kanyang asawa. Sa halip, dire-diretso siya sa bar counter at nagsali ng alak. Hayaan mo na siya, ma. Malamig na sabi ni Marco. Isabel, narinig mo naman ang sinabi ni Mama. Mag-ayos ka na ng gamit. Pero bago ka umalis, iwanan mo ang listahan ng mga supplier at ang mga proportioning ng bagong menu. Kailangan yun ni Lara para sa relaunching ng Casa de Marco. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Ang kanyang lalamunan ay parang tuyong disyerto. Bawat lunok ay may kasamang pait. Lara, ibibigay mo sa kanya ang lahat ng pinaghirapan ko, Marco? Siya ang magdadala ng tagapagmana ko, Isabel. Yun ang hindi mo na ibigay sa loob ng 10 taon. Isang simpleng tungkulin na lang, hindi mo pa nagawa. Sagot ni Marco nang hindi man lang lumingon. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling alaala ng pag-ibig na nararamdaman ni Isabel para sa kanya. Dahan-dahang kinuha ni Isabel ang maliit na kahon ng kahoy at ang ilang piraso ng kanyang lumang damit. Hindi siya kumuha ng alahas, hindi siya kumuha ng pera. Ang tanging bitbit niya ay ang kaluluwa ng tagumpay ni Marco na hindi nito alam na hawak niya. Wala kang makukuha sa akin, Marco. Kahit isang butil ng asin, hindi ko iiwan sa inyo. Mahina, ngunit mariing sabi ni Isabel. Naglakad siya patungo sa pinto. Ang bawat yabag niya ay mabigat, ngunit may kasamang determinasyon. Bago tuluyang lumabas, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong singsing ay lumikha ng isang matunog na ingay nang ilapag niya ito sa marmol na lamesa. Isang tunog na tila nagmarka sa katapusan ng isang dekadang pagdurusa. Magbabalik ka rin dito, Isabel. Makikita mo, pagkatapos ng isang linggo, luluhod ka sa harap ko para humingi ng pagkain. Sigaw ni Marco
na sinundan ng nakakarinding tawa ni Doña Carmen. Ngunit hindi tumigil si Isabel. Lumabas siya sa malaking gate ng mansyon habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak, tila nakikiramay sa kanyang pighati. Sa bawat patak ng tubig sa kanyang balat, tila hinuhugasan ang dumi ng nakaraan. Samantala, sa kusina ng Casa de Marco, ang punong tagapagluto ay nagkakagulo. Ang malaking kaldero ng kanilang signature sauce ay nakasalang. Ngunit kahit anong tikim nila, ang lasa ay matabang, walang buhay, at tila may kulang na hindi nila maipaliwanag. Wala doon ang misteryosong sako ng mga pinaghalong rekado na tanging si Isabel lamang ang nakakaalam kung paano ihanda. Ang kaluluwa ng restaurant ay wala na sa gusaling iyon. Kasama na ito ng babaeng naglalakad ngayon sa ilalim ng madilim na langit. Walang direksyon, ngunit may dalang apoy sa puso. Napaiyak na lamang si Isabel nang maisip ang kanyang yumaong lola. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang muka ay humahalo sa kanyang luha, habang yakap-yakap niya ang kahon ng mga recipe sa kanyang dibdib. Ano ang gagawin ni Marco kapag nalaman niyang ang bilyong halaga ng kanyang negosyo ay nakadepende lamang sa isang maliit na kwaderno na tinawag niyang basura? Paano haharapin ni Isabel ang bukas nang walang kahit isang kusing sa bulsa? Tanging ang sakit ng nakaraan at ang pangako ng pagbangon ng kanyang bitbit. Bakit parang kumakain ako ng karton? Nasaan ang tamis at anghang na ipinunta ko rito? Ang boses ng isang tanyag na food critic ay bumasag sa katahimikan ng VIP lounge ng Casa de Marco. Ang pinggan ng kanilang signature adobo del diablo, ang putahing nagdala sa kanila sa tuktok ng tagumpay, ay nakalatag sa lamesa. Ngunit ang sarsa nito ay maputla at ang karne ay tila walang buhay. Sa loob ng kusina, ang pawisang punong tagapagluto ay nanginginig ang mga kamay habang pilit na dinaragdagan ng betsin at iba pang pampalasa ang malaking kaldero. Ngunit wala pa ring nangyayari. Ang bawat tikim ay nagpapaalala sa kanya na ang sikretong sangkap na laging inihahanda ni Isabel bago sumikat ang araw ay wala na. Mabilis na pumasok si Marco sa kusina. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng sili sa galit. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila ba nagbabadya ng isang bagyo. Ano ang ginagawa niyo? Bakit nagrereklamo ang mga bisita ko? Ang mahal ng ibinabayad ko sa inyo, pero basura ang inilalabas niyo. Sigaw niya habang hinahampas ang stainless steel na counter. Sir, wala po kasi yung pre-mixed spices na laging iniiwan ni Ma'am Isabel. Sinubukan po naming gayahin ang sukat, pero hindi talaga makuha ang tamang balanse. Sagot ng chef habang nakayuko. Hindi makatingin ng direkta sa nagngangalit na amo. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Lara na parang isang reyna. Nakasuot siya ng mamahaling damit at tila walang pakialam sa kaguluhang nangyayari. Sweetheart, don't stress yourself. Baka pagod lang ang mga luto nyo. Anyway, kailangan ko ng karagdagang budget para sa relaunching party natin. Gusto ko ng designer gown na babagay sa pagiging bagong mukha ng Casa de Marco. Sabi niya habang hinahaplos ang braso ni Marco. Napahilot si Marco sa kanyang sentido. Sa kabila ng galit, kinuha niya ang kanyang pitaka at iniabot ang kanyang credit card kay Lara. Sa isang saglit, nang lumingon si Marco para uminom ng tubig, mabilis na dinukot ni Lara ang ilang malalaking papel na pera mula sa compartment ng pitaka ni Marco bago ito ibalik. Isang palihim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi puno ng pag-ibig, kundi ng pagkagahaman. Nang gabi ring iyon, habang ang bawat sulok ng mansyon ay tila mas lalong lumalamig, hindi makatulog si Marco. Sinubukan niyang kumain ng nilutong ulam ng kanilang bagong katulong, ngunit matapos ang isang subo, ibinalik niya ang kutsara sa plato. Ang lasa ay tuyo. Tila ba may bahagi ng kanyang buhay ang biglang nawala at hindi na maibabalik. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na hinanap ang pangalan ni Isabel sa kanyang contact list. Isabel, sagutin mo ito, bulong niya sa sarili. Ang bawat tunog ng ring sa kabilang linya
ay tila ba isang mabagal na paghampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Huwag kang magmatigas. Sabihin mo lang kung nasaan ang mga spices at bibigyan kita ng pera. Huwag kang umaktong parang biktima rito. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang mekanikal na boses na nagsasabing hindi na maabot ang numerong iyon. Inihagis ni Marco ang kanyang telepono sa sofa. Ang galit ay unti-unting nahahaluan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Habang nangyayari ito, sa ilalim ng isang madilim at maingay na tulay, kung saan ang usok ng mga sasakyan ay tila ba isang makapal na kumot, isang maliit na apoy ang nagsisimulang sumiklab. Nakaupo si Isabel sa isang lumang silya ng kahoy sa tabi ng isang karag-karag na cart. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng mga mamahaling kagamitan sa kusina, ay maingat na nag-aayos ng ilang pirasong panggatong. Ang tunog ng bawat patak ng ulan na tumatama sa butas-butas na yero ng kanyang pansamantalang silungan ay tila ba isang malungkot na oyayi. Nilabas ni Isabel ang kanyang maliit na kahon ng mga recipe at hinawakan ng lumang kwaderno. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may isang bagong ningning na nagsisimulang mabuo doon. Isang ningning na hindi galing sa luha, kundi sa apoy ng paghihiganti at pagbangon. Isang matandang lalaki na naglalako ng dyaryo ang lumapit sa kanya. Naakit sa bango ng kumukulong lugaw na inihahanda ni Isabel para sa kanyang sarili. Naku ineng, napakabango naman yan. Pwede bang makahingi ng kahit isang mangkok? Gutom na ako, sabi ng matanda. Dahan-dahang tumingala si Isabel at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sige po, Lolo. Upo kayo. Ito ang unang putahe ng bago kong simula. Sa gitna ng kadiliman at hirap, si Isabel ay nagsisimulang bumuo ng isang imperyo mula sa alikabok, habang ang palasyong itinayo ni Marco ay dahan-dahang nagkakaroon ng malalalim na lamat. Hanggang kailan kaya mapapanindigan ni Marco ang kanyang yabang bago siya tuluyang malunod sa sarili niyang mga pagkakamali? At sino ang misteryosong lalaking nakamasid sa malayo habang pinagmamasdan ang bawat kilos ni Isabel sa ilalim ng tulay? Hoy, kusinera! Ang bagal-bagal mo naman! Kaya ka siguro iniwan ng asawa mo dahil pati sa pagkain wala kang kwenta. Ang bulyaw ng isang lalaking lasing ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw sa gilid ng kalsada. Ang bawat salita nito ay parang asin na ibinubudbod sa sariwang sugat ni Isabel. Nakatayo siya sa likod ng kanyang maliit na karinderya, isang makeshift na lamesa na may mga kalderong umuusok. Ang kanyang mga kamay ay puno ng bagong paso mula sa pagmamadaling ihanda ang agahan ng mga manggagawa, at ang kanyang mukha ay nababalot ng uling at pagod. Ngunit sa halip na sumagot, hinigpitan lamang ni Isabel ang kapit sa kanyang sandok. Pilit na nilulunok ang pait ng insulto. Pasensya na po, sir. Malapit na po itong maluto. Mahinang sagot ni Isabel habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kumukulong sabaw ng lugaw. Hindi tumigil ang lalaki. Itinapon nito ang baso ng tubig sa sahig dahilan upang tumilamsik ang dumi sa paanan ni Isabel. Anong malapit na? Ibalik mo ang pera ko. Hindi ko kakainin ang basurang niluto ng isang katulad mo. Sa gitna ng tensyon at sa banta ng dahas ng lalaki, isang anino ang dahan-dahang lumapit. Isang pares ng malinis at makinang na sapatos na balat ang huminto sa gitna ng putikan at dumi ng kalsada. Ang boses na sumunod ay mahinahon, ngunit may awtoridad, na tila ba kayang magpatigil sa takbo ng mundo. Kung hindi ka marunong maghintay, maraming ibang lugar na pwede mong puntahan, pero huwag mong gagamitin ang kawalan mo ng pasensya para bastusin ang taong nagtatrabaho ng tapat. Lumingon ang lahat. Isang lalaking matangkad, may maayos na tindig, at nakasuot ng isang simpleng asul na polo ang nakatayo roon. Si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila ba nakakakita sa likod ng bawat maskarang suot ng mga tao sa paligid. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang lamig ng kanyang boses ay sapat na upang mapatahimik ang lasing na lalaki.
Matapos ang ilang sandali ng pagkahiya, mabilis na lumayo ang nanggugulo. Iniwan ang isang mabigat na katahimikan sa paligid ni Isabel. Dahan-dahang hinarap ni Gabriel si Isabel. Isang mangkok nga ng lugaw kung maaari. At huwag mo siyang intindihin. Ang mga taong walang busog ang kaluluwa ay laging naghahanap ng mapagbubuntunan ng gutom. Nanginig ang mga kamay ni Isabel habang nagsasali ng lugaw. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na may tumingin sa kanya ng may paggalang, hindi bilang isang kusinera lamang, kundi bilang isang tao. "Salamat po, sir," bulong niya. Kumuha ng isang silya si Gabriel, isang lumang plastik na silya na may dumi at gasgas. Ngunit bago siya umupo, kumuha siya ng isang malinis na panyo sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang lamesang puno ng mantsa ng mantika. Ang simpleng kilos na ito ay nagparamdam kay Isabel ng isang kakaibang kirot sa dibdib. Si Marco ay hindi man lang madampian ang mga gamit sa kusina dahil sa dumi, ngunit ang lalaking ito ay walang pag-aalinlangang umupo sa gitna ng kanyang kahirapan. Kinuha ni Gabriel ang kutsara at sumubo. Sa unang pagtikim pa lamang, natigilan siya. Ang init ng lugaw ay tila ba dumaloy sa kanyang buong pagkatao, nagdadala ng mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Ang lasa ay hindi lamang pagkain. Ito ay yakap. Ito ay pag-asa. Ito ay ang tanging lasa na hinahanap-hanap niya mula noong pumanaw ang kanyang ina. "Ikaw ang nagluto nito?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Tumango si Isabel, puno ng kaba. "Opo, sir. Pasensya na po kung hindi niyo nagustuhan." "Hindi!" putol ni Gabriel habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Isabel. "Ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa loob ng maraming taon. May buhay ang luto mo, chef." Napatitig si Isabel sa kanya. Chef. Ang salitang yon ay tila isang musika na matagal na niyang hindi naririnig. Sa loob ng Casa de Marco, siya ay isang asawang tagapagluto lamang. Ngunit dito, sa ilalim ng madilim na langit at sa gitna ng usok ng kalsada, tinawag siyang chef ng isang taong hindi man lang siya kilala. Matapos kumain, tumayo si Gabriel at kumuha ng isang maliit na card sa kanyang pitaka. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng bayad na labis-labis para sa isang mangkok ng lugaw. Gabriel, architect at minsan, naghahanap ng mga taong may kakaibang galing. Huwag mong hahayaan na ang lugar na ito ang magsabi kung hanggang saan ang kaya mo, Isabel. Bago pa man makasagot si Isabel, dahan-dahan nang naglakad palayo si Gabriel na wala sa gitna ng mga taong nagsisimula ng dumagsa sa kalsada. Nanatiling nakatitig si Isabel sa puting card. "Gabriel?" bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit habang tinitingnan niya ang card, isang pamilyar na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa dikalayuan. Ang bintana nito ay bumukas at doon nakita ni Isabel ang mga matang puno ng pagkamuhi ni Marco. Mukhang nahanap na siya ng nakaraan na pilit niyang tinatakbuhan. Ano ang gagawin ni Marco kapag nalaman niyang ang asawang itinapon niya ay nakahanap na ng bagong kakampi? Akala mo ba ay napakasarap ng luto mo? Nagtitiis lang kami dahil wala kaming choice. Pero tignan mo ngayon, pati ang mga kasambahay ay ayaw kainin ang binili mong ulam. Ang bulyaw ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa malawak na dining room ng kanilang mansyon. Sa harap niya ay nakalatag ang mga pagkaing binili ni Lara sa isang mamahaling restaurant, ngunit para sa matanda, ang lahat ng yon ay parang dayami sa kanyang panlasa. Simula nang umalis si Isabel, ang bawat subo ng pagkain sa bahay na yon ay tila may kasamang pait ng pagsisisi kahit hindi niya ito gustong aminin. Si Lara, na nakaupo sa tapat ng matanda, ay dahan-dahang nagpunas ng pekeng luha gamit ang kanyang mamahaling panyo. "Mama, ginagawa ko naman ang lahat. Hindi ko naman alam na ganyan kahirap pasayahin ang panlasa niyo. Masama pa ang pakiramdam ko dahil sa sila ng pagbubuntis ko. Pero heto ako.
Pinipilit na pagsilbihan kayo. Hikbi niya, ang boses ay puno ng pait, na tila ba siya ang pinakaaping tao sa mundo. Huwag mo akong idaan saya, Clara. Puro ka shopping, puro ka gastos, pero kahit isang basong tubig ay hindi mo maihain ng maayos. Si Isabel, sa ganitong oras, tapos na ang lahat ng gawaing bahay at nakahanda na ang paborito kong merienda. Bulyaw muli ni Doña Carmen habang itinutulak palayo ang plato. Sa kabilang dako, sa Casa de Marco, ang sitwasyon ay mas malala pa sa isang sunog. Ang mga stock ng karne ay nagsisimula nang mabulok dahil walang gustong umorder ng kanilang mga putahe. Ang mga investor ay isa-isang nagpapadala ng liham ng pag-urong. Si Marco, na nakaupo sa kanyang opisina, ay tila isang hari na nawalan ng korona. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim at ang kanyang buhok ay gulo-gulo sa sobrang stress. Kailangan ko siya, bulong ni Marco sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at hindi ng pag-ibig. Kailangan ko ang mga recipe na yon para maisalba ang kumpanya. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at tinunto ng lugar kung saan nakita ng kanyang mga tauhan si Isabel. Nang huminto ang sasakyan sa gilid ng maduming kalsada, halos masuka si Marco sa amoy ng usok at basura sa paligid. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bintana at doon niya nakita si Isabel, ang babaeng itinapon niya sa ospital. Ang babaeng tinawag niyang walang kwenta. Nakatayo si Isabel sa likod ng kanyang umuusok na kaldero. Ang kanyang mukha ay seryoso habang inaabutan ng pagkain ng mga taong nakapila. Sa kabila ng dumi ng paligid, may isang aura ng kapayapaan at lakas na bumabalot sa kanya. Isang bagay na kailanman ay hindi nakita ni Marco noong nasa mansyon pa siya. Lumabas si Marco ng sasakyan. Ang kanyang mamahaling sapatos ay agad na nabahira ng putik. Isabel, tawag niya. Ang tono ay mapang-utos pa rin. Tila ba nasa ilalim pa rin siya ng kanyang kapangyarihan. Napahinto si Isabel. Ang tunog ng boses na yon ay nagpadala ng isang malamig na kuryente sa kanyang likuran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito kuryente ng takot. Dahan-dahan siyang tumingin kay Marco. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang matalim na talim na tumatama sa mukha ng kanyang asawa. Anong ginagawa mo rito, Marco? Mahinahong tanong ni Isabel habang patuloy na nag-aayos ng mga plato. Hindi siya tumigil, hindi siya nagmakaawa. Tignan mo ang sarili mo, Isabel. Namumuhay ka na parang daga sa kalsada. Nakakaawa ka? Simula ni Marco, ang kanyang estilo ng gaslighting ay muling lumitaw. Pinapatunayan mo lang na wala kang patutunguhan kung wala ako. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang maliit na kwaderno ng lola mo at papayagan kitang bumalik sa mansyon. Maaari kang manatili sa kwarto ng mga katulong basta't lutuin mo ang mga kailangan ng restaurant. Malaki na ang sakripisyong gagawin ko para tanggapin ka ulit. Isang malakas na tawa ang lumabas sa mga labi ni Isabel. Isang tawang puno ng pangungutya at kalayaan. Sakripisyo? Marco, ang tanging sakripisyong ginagawa mo ay ang pagbaba ng iyong napakataas na ego dahil alam mong pabagsak na ang imperyo mo. Ang kwadernong ito ang buhay ko. At hinding-hindi ko na muling hahayaang hawakan ng isang taong pumatay sa kaluluwa ko ang buhay ko. Huwag kang magmatigas, sigaw ni Marco habang akmang lalapit upang agawin ang apron ni Isabel. Akin ang lahat ng yan. Kung hindi dahil sa pera ko, hindi sisikat ang mga recipe na yan. Ang pera mo ang bumili ng gusali, Marco. Pero ang puso ko ang nagbigay ng lasa, sagot ni Isabel habang tinuturo ang pinto ng kanyang maliit na stall. Umalis ka na. Nakakaabala ka sa mga customer ko. Nanginig ang panga ni Marco sa sobrang galit. Hindi niya akalain na ang dating sunod-sunuran niyang asawa ay may ganitong klaseng tapang. Bago pa man siya makasagot, nakita niya ang isang mamahaling itim na sasakyan na huminto sa likod ng kanyang kotse. Isang lalaking pamilyar ang lumabas, si Gabriel.
Napako ang tingin ni Marco kay Gabriel, habang si Gabriel naman ay dire-diretsyong naglakad patungo kay Isabel. Tila ba wala si Marco sa paligid. Ang tensyon sa pagitan ng tatlong tao ay tila ba isang kuryenteng handang sumabog anumang sandali. Ngunit habang nagaganap ang komprontasyong ito, sa isang liblib na bahagi ng isang sikat na hotel, si Lara ay hindi nagpapahinga dahil sa maselang pagbubuntis. Nakaupo siya sa kandungan ng isang lalaking hindi kilala habang tinitignan ang isang bank account sa kanyang telepono. Malapit na hon, bulong ni Lara sa lalaki habang hinahaplos ang mukha nito. Kapag nakuha ko na ang huling piraso ng yaman ni Marco, iiwan na natin ang tangang yun at ang nanay niyang mapangapi. Sino nga ba ang tunay na taksil sa buhay ni Marco? At paano haharapin ni Isabel ang dalawang lalaking kinakatawan ang kanyang madilim na kahapon at ang kanyang maliwanag na bukas? Akala mo ba ay makakahanap ka ng tagapagligtas sa lalaking yan? Isang basurang tulad mo, sa basura rin ang bagsak. Ang tinig ni Marco ay parang kulog na nagpatahimik sa ingay ng kalsada. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang palipat-lipat ang tingin kay Isabel at sa nakatayo sa tabi nito na si Gabriel. Ang selos at ang sugat sa kanyang ego ay mas matindi pa sa pag-aalala niya sa bumabagsak niyang negosyo. Ngunit si Gabriel, na nananatiling kalmado, ay dahan-dahang humakbang sa harap ni Isabel, tila isang pader na hindi matitibag ng anumang bagyo. Ang basura ay nasa mata ng tumitingin Marco. At sa nakikita ko, ang tanging nagpaparumi sa lugar na ito ay ang presensya mo. Mahinahong sagot ni Gabriel. Walang galit sa kanyang boses, kundi isang malalim na pagkapuot na nakatago sa likod ng pagiging sibilisado. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Marco. Kinuha niya ang kanyang tseke sa bulsa. Mabilis na nagsulat ng isang halagang sapat na para bumili ng isang maliit na bahay at marahas itong inihagis sa mukha ni Isabel. Ang papel ay dahan-dahang nalaglag sa putikan na bahira ng dumi ng kalsada. Iyan, kunin mo ang pera at ibigay mo sa akin ang kwaderno. Huwag kang magpanggap na may dignidad ka pa, Isabel. Gutom ka na, amoy usok ka na, at sa tingin mo ba ay papansinin ka ng isang arkitektong tulad niya kung hindi ka lang isang kuryosidad? Tumingin si Isabel sa tsekeng nasa putikan. Pagkatapos ay muling itinuon ang paningin sa asawang minahal niya ng 10 taon. Ang kanyang puso ay hindi na kumikirot. Sa halip, ito ay tila naging isang matigas na bato. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke, hindi upang itago, kundi upang punitin ito sa maliliit na piraso sa harap mismo ni Marco. Ang mga piraso ng papel ay nagliparan, humahalo sa alikabok ng kalsada. Ang lasa ay nasa puso, Marco. Kahit anong gawin mo, bulok na ang kaluluwa mo. At ang kaluluwang bulok ay hinding-hindi makakapagluto ng pagkaing magbibigay ng buhay sa iba. Maring sabi ni Isabel, magsisisi ka. Sisiguraduhin kong bukas, wala ka nang babalikan kahit isang pirasong kahoy dito. Sigaw ni Marco bago padabog na sumakay sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng mabilis na pag-arangkada ng makina ay nag-iwan ng makapal na usok na tila ba isang masamang pangitain. Lumipas ang mga oras at dumating ang gabi. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, malalaki at mabibigat na butil na tumatama sa yero ng stall ni Isabel. Habang abala siya sa pagliligpit, isang pangkat ng mga lalaking nakatakip ang mukha ang biglang sumulpot mula sa dilim. Hindi sila nagsalita. Ang tanging narinig ay ang tunog ng paghampas ng mga bakal na tubo sa mga kahoy na lamesa. Ang bawat pagbagsak ng kanilang mga kagamitan ay tila ba pagpunit sa laman ni Isabel. Ang kalderong pinaglulutuan niya ay itinumba. Ang mainit na sabaw ay humalo sa ulan at dumaloy sa semento parang mga luhang nawalan ng saysay. Ang kanyang mga plastik na silya ay dinurog at ang makeshift na silungan ay pilit na ginigiba. Huwag! Pakiusap! Huwag! Sigaw ni Isabel habang pilit na humaharang
Ngunit isang marahas na tulak ang nagpabagsak sa kanya sa putikan. Ang kanyang tuhod ay tumama sa matulis na bato at naramdaman niya ang init ng dugong humahalo sa malamig na tubig ng ulan. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang sumubok na agawin ng bag na nakasukbit sa kanyang balikat. Ang bag kung saan nakatago ang kwaderno ng kanyang lola. Sa puntong yon, tila ba bumalik ang lahat ng lakas ni Isabel. Niyakap niya ang kanyang bag ng buong lakas. Ibinaon ang kanyang mukha sa dumi upang protektahan ang tanging alaala ng kanyang pagkatao. Kahit na makailang ulit siyang sipain sa tagiliran, hindi siya bumitaw. Ang sakit ng bawat bumatok sa kanya ay walang-wala kumpara sa takot na mawala ang huling piraso ng kanyang dignidad. Matapos ang tila ba habang buhay na pananalasa, dahan-dahang lumayo ang mga lalaki, iniwan ang isang wasak na karinderya at isang wasak na babae. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa sa ingay ng pagkakawasak. Nakasalampak si Isabel sa gitna ng putikan, yakap-yakap ang kanyang bag, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang nanginginig na katawan. Ang kanyang pangarap na muling makabangon ay tila ba inanod na ng baha. Wala na ang kanyang mga gamit, wala na ang kanyang stall, at ang kanyang katawan ay puno ng pasa at sugat. Lumingon siya sa paligid. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng ilang linggo ay naging basura na lamang. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng purong kawalan ng pag-asa. "Lola, patawad po, hindi ko na kaya." Bulong niya sa hangin. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang malambot na liwanag ang tumama sa kanyang paningin. Ang tunog ng mga yabag sa tubig ay dahan-dahang lumalapit. Isang malaking itim na payong ang dahan-dahang sumilong sa kanyang nanginginig na katawan, hinaharangan ang bagsak ng ulan. Inangat ni Isabel ang kanyang basang muka. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, dahil sa luha at ulan, nakita niya si Gabriel. Ang mukha nito ay hindi nakalmado. Puno ito ng matinding sakit at pag-aalala. Nang walang sabi-sabi, binitawan ni Gabriel ang payong at lumuhod sa putikan. Sa harap ni Isabel, hindi inintindi ang kanyang mamahaling suot na nababahiran na rin ng dumi. Dahan-dahan niyang hinawakan ang nanginginig na mga balikat ni Isabel. "Nandito na ako, Isabel. Hindi kita papabayaang mag-isa sa dilim na ito." Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Sa bisig ni Gabriel, sa gitna ng pagkawasak ng lahat ng kanyang material na pag-aari, naramdaman ni Isabel ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Ang pakiramdam na maging ligtas. Ngunit sapat ba ang proteksyon ni Gabriel upang harapin ang mas malaki pang panganib na inihahanda ni Marco? At sino ang misteryosong taong nasa madilim na sulok? Hawak ang isang telepono na kumukuha ng bawat detalye ng naganap na karahasan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bintana ng sasakyan ay tila ba unti-unting nagpapahupa sa ingay ng karahasang naranasan ni Isabel. Sa loob ng sasakyan ni Gabriel, ang amoy ng mamahaling balat at banayad na pabango ay nagbibigay ng isang uri ng proteksyon na matagal nang ipinagkait sa kanya. Nakasandal si Isabel sa malambot na upuan. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay nakabalot sa isang makapal at mainit na tuwalya na ibinigay ni Gabriel. Ang bawat pintig ng kanyang sugat sa tuhod ay tila ba nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkatalo. Ngunit ang init na nagmumula sa heater ng sasakyan ay dahan-dahang nagpapakalma sa kanyang nanginginig na kalamnan. Hindi nagtagal, huminto ang sasakyan sa harap ng isang gusali na may modernong disenyo. Dahan-dahang inalalayan ni Gabriel si Isabel pababa. Ang kanyang kamay ay matatag na nakasuporta sa siko ng babae. Tila ba natatakot siyang mabali ang isang piraso ng kristal. Pumasok sila sa isang malawak at napakalinis na kusina. Isang kusinang pang-industriya na may mga kagamitang kumikinang sa ilalim ng puting ilaw. "Dito muna tayo, Isabel. Ligtas ka rito. Walang makakapasok na hindi ko pinahihintulutan." Mahinahong sabi ni Gabriel
Habang pinauupo si Isabel sa isang mataas na silya, kumuha si Gabriel ng isang first aid kit. Lumuhod siya sa harap ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sugat sa tuhod nito. Ang bawat pagdampi ng bulak na may gamot sa balat ni Isabel ay nagpapakunot sa noo ng babae dahil sa hapdi. Ngunit ang bawat pag-ihip ni Gabriel sa sugat ay tila ba isang hanging nagdadala ng kaginhawaan. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay sapat na upang maramdaman ni Isabel ang banayad na paghinga ni Gabriel, isang hiningang puno ng pag-aalala at respeto. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Isang hamak na kusinera lang ako na nawalan ng lahat. Wala akong maibabalik sa iyo. Napahinto si Gabriel sa paglilinis ng sugat. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay sumalubong sa mga mata ni Isabel. Hindi ka nawalan ng lahat, Isabel. Ang lahat ng nakikita mong nasira sa labas ay mga bagay lamang na pwedeng palitan. Pero ang galing mo, ang lasa na nasa mga kamay mo, iyon ang bagay na hinding-hindi makukuha ni Marco sa'yo kahit anong gulo ang gawin niya. Tumayo si Gabriel at kumuha ng isang folder mula sa lamesa. Inilatag niya ito sa harap ni Isabel. Gusto kong maging partner ka. Magtatayo tayo ng isang bagong restaurant. Ako ang bahala sa disenyo at puhunan, pero ikaw ang magiging puso nito. Ikaw ang magpapasya sa lahat. Napatitig si Isabel sa mga dokumento. Ang mga salitang partnership agreement ay tila ba isang pangarap na masyadong maganda para maging totoo. Gabriel, hindi ko alam kung kaya ko pa. Pakiramdam ko ay sira na ako. Isang asawang itinapon, isang inang nawalan ng anak. Paano ako bubuo ng bago kung ang loob ko ay durog na durog pa? Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang nanginginig na mga kamay ni Isabel. Ang kanyang haplos ay hindi mapangangkin, kundi isang tahimik na suporta. Hindi kita inililigtas, Isabel. Gusto kong sumabay sa paglipad mo. Ang mga sugat at peklat na yan, iyan ang magpapatunay na mas matatag ka kaysa sa anumang bagyong dumaan. Handa ka na bang ipakita sa mundo kung sino talaga si Isabel? Isang mahabang katahimikan ang namayani sa silid, tanging ang tunog ng humuhuning aircon ang maririnig. Tumingin si Isabel sa kanyang mga palad. Ang mga palad na puno ng peklat, ngunit ang mga palad din na nakakaalam kung paano magbigay ng ligaya sa iba sa pamamagitan ng pagkain. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kislap ng apoy sa kanyang dibdib na hindi nagmumula sa galit, kundi sa pag-asa. Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen na inabot ni Gabriel. Ang bawat titik ng kanyang pangalan na isinulat niya sa papel ay tila ba isang hakbang palayo sa anino ni Marco at isang hakbang patungo sa liwanag na inaalok ni Gabriel. Salamat, Gabriel. Bulong niya habang nakatingin sa lalaking nagbigay sa kanya ng dahilan upang muling maniwala sa kanyang sarili. Ngunit habang nagsisimulang mabuo ang bagong simula ni Isabel sa loob ng opisina ni Marco, isang sobre ang inilapag sa kanyang lamesa. Ang mga larawan ni Isabel at Gabriel na magkasama sa ulan ay nakalatag ng malinaw. Ang panga ni Marco ay nagngalit at ang kanyang kamao ay humampas sa lamesa dahilan upang tumalsik ang ilang gamit sa sahig. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali iyon? Bulong ni Marco sa dilim. Anong masamang plano ang muling binubuo ni Marco upang pigilan ang pagbangon ng asawang kanyang minaliit? Ang bango ay hindi nanggagaling sa puso, kundi sa chemical na ito. Siguraduhin niyo lang na walang makakaalam nito. Ang boses ni Marco ay gumaralgal sa loob ng madilim na bodega ng Casa de Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit at walang label na bote ng pampalasa, isang iligal na additive na ginagamit upang bigyan ng pekeng sarap ang pagkaing kulang sa sining. Sa harap niya, ang mga kusinero ay nagkatinginan ng may pag-aalinlangan, ngunit dahil sa takot na mawala ng trabaho, dahan-dahan silang tumango at sinimulang ihalo ang lason
sa malalaking kaldero ng sarsa. Ang amoy na lumabas ay hindi amoy ng sariwang damo at pampalasa, kundi isang matapang at nakakasuffocate na halimuyak na tila ba nagtatago ng isang malaking kasinungalingan. Habang ang negosyo ay pilit na itinataguyod ng pandaraya, sa loob ng kanilang mansyon, ang tunay na lason ng kasakiman ay unti-unti na ring sumisira sa pundasyon ng pamilya. Nakaupo si Lara sa harap ng kanyang vanity mirror, sinusubukang isuot ang isang napakamahaling kwintas na diamante. Ang bawat kislap nito sa ilalim ng ilaw ay tila ba nagpapaalala sa kanya ng tagumpay ng kanyang panloloko. Ngunit ang kanyang pansin ay mabilis na nabaling sa kanyang telepono nang tumunog ang isang notification ng bank transfer. Kulang pa ito. Bulong ni Lara sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagkagahaman. Kailangang mas mabilis ang paglipat ng pera bago pa mahulog ang buong kumpanya ni Marco. Hindi niya namamalayan na sa labas ng pinto nakatayo si Doña Carmen. Ang matanda ay kanina pa nakikinig. Ang kanyang mukha ay namumutla sa galit at pagkabigla. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, ang tunog ng kahoy na kumikiskis sa sahig ay naging hudyat ng isang komprontasyon. Anong ginagawa mo, Lara? Bakit mo binabawasan ang pondo ng kumpanya para sa sarili mong kapakanan? Tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkadismaya. Lumingon si Lara, ngunit sa halip na matakot, isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huwag kang makialam, matandang hukluban. Magpasalamat ka nga at pinapatira pa kita rito. Wala ka ng silbi, parang ang anak mo lang na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam na niloloko ko lang siya. Lapastangan ka! Sigaw ni Doña Carmen habang akmang sasampalin ang babae, ngunit mabilis na nahawakan ni Lara ang braso ng matanda at marahas itong itinulak sa sofa. Manahimik ka na lang kung gusto mong may makain ka pa bukas. Banta ni Lara bago padabog na lumabas ng kwarto. Iniwan ang matanda na humihikbi sa gitna ng kanyang sariling pagsisisi. Naalala ni Doña Carmen si Isabel, ang babaeng kahit kailan ay hindi nagtaas ng boses sa kanya. Ang babaeng tunay na nag-alaga sa pamilya nang walang hinihintay na kapalit. Kinabukasan, ang karma ay tuluyan ng kumatok sa pintuan ng Casa de Marco. Ang restaurant ay puno ng mga VIP na panauhin para sa isang espesyal na pagtitipon. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, ang ingay ng tawa at kalinga ay biglang napalitan ng mga tunog ng paghihirap. Ang isang matandang opisyal ng gobyerno ay biglang napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay namutla at mabilis na nagsimulang pagsiklaban ng malamig na pawis bago tuluyang bumagsak sa sahig. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Ang mga panauhin ay nagsimulang magsuka at mawalan ng malay sa gitna ng kainan. Ang amoy ng masarap na pagkain ay napalitan ng amoy ng sakit at takot. Mabilis na lumabas si Marco mula sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Anong nangyayari? Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw niya. Ngunit ang huli na. Ang matinis at nakakarinding tunog ng mga sirena ng ambulansya at sasakyan ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa labas ng gusali. Ang asul at pulang ilaw ay tumatama sa mga salamin ng Casa de Marco. Tila ba nagbibigay ng hatol sa lahat ng kasalanan ni Marco. Ang mga tauhan ng Department of Health ay pumasok ng walang pasintabi. Dala ang mga kautusan na ipasara ang lugar. Si Marco ay nanatiling nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Pinapanood ang kanyang imperyo na dahan-dahang gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Sa gitna ng ingay at gulo, bigla niyang naisip ang mga salita ni Isabel nung gabi ng kanilang paghihiwalay. Ang kaluluwang bulok ay hinding-hindi makakapagluto ng pagkaing magbibigay ng buhay sa iba. Ngayon, ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ang kanyang pagtataksil, at ang kanyang pagkagahaman ay nagbunga na ng lason na sisira sa kanya ng tuluyan. Habang ang mga panauhin ay isinasakay sa mga stretcher, si Marco ay naiwang mag-isa sa dilim ng kanyang sariling pagkakamali. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang kanyang pagiging hari kung ang kanyang trono
ay gawa na lamang sa mga abo ng panloloko. Ang bango ng sariwang bawang at luya na dahan-dahang nagigisa sa kawali ay tila ba isang himig na nagpapagaan sa aking puso. Malayo ito sa amoy ng lason at panlilinlang na iniwan ko. Ang boses ni Isabel ay mahinahon habang tinitignan niya ang kumukulong sarsa sa kanyang bagong kusina. Wala na ang uling sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay hindi na namumula sa puyat at iyak. Sa halip, may isang bagong ningning doon, isang ningning ng isang babaeng muling natuklasan ang kanyang halaga. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay habang nagtitimpla ay may kasamang sining at pagmamahal. Ang mga sangkap ay tila ba sumasayaw sa ilalim ng kanyang kumpas. Dahan-dahang lumapit si Gabriel mula sa kanyang likuran. Hindi niya binasag ang katahimikan. Sa halip, kinuha niya ang puting apron na nakasabit at maingat itong isinuot sa baywang ni Isabel. Naramdaman ni Isabel ang bahagyang pagdampi ng mga daliri ni Gabriel sa kanyang likuran, isang haplos na puno ng respeto at paghanga. Ang init ng hininga ni Gabriel sa malapit sa kanyang tainga ay nagpadala ng isang banayad na kuryente sa kanyang katawan, isang pakiramdam ng kilig na akala niya ay kailanman ay hindi na niya mararamdaman muli. "Handa ka na ba, Chef?" Bulong ni Gabriel habang tinitignan ang refleksyon ni Isabel sa malinis na stainless steel na counter. Tumango si Isabel, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Handa na ako, Gabriel. Salamat sa paniniwala sa akin noong ako mismo ay hindi na makapaniwala sa sarili ko." Sa isang maliit na telebisyon sa sulok ng kusina, isang balita ang kumuha ng kanilang atensyon. Ang mukha ng isang reporter ay seryoso habang nakatayo sa harap ng Casa de Marco. Ang pamilyar na gusali ay nakapadlak na ngayon. May mga yellow tape ng pulis na nakaharang at ang karatula nito ay dahan-dahang natatanggal ang mga letra. Napabalita ang pagkakakulong ng ilang tauhan at ang patuloy na investigasyon kay Marco. Tinitigan ito ni Isabel ng ilang sandali. Ngunit sa halip na humagalpak sa tawa o magdiwang, isang malalim na buntong hininga lamang ang kanyang pinakawalan. Ang pait ay wala na. Ang tanging natira ay ang kapayapaan ng isang taong nakalaya na sa isang madilim na kulungan. Lumapit si Isabel sa isang lumang bag at kinuha ang mga damit na suot niya noong gabing itinapon siya sa kalsada. Ang duster na may bahid ng dugo at dumi. Nang walang pag-aalinlangan, inihulog niya ang mga ito sa loob ng isang malaking basurahan, isang simbolikong pagtatapon ng kanyang lumang pagkatao. Pagkatapos, isinuot niya ang isang puting-puting chef's jacket na may borda ng kanyang pangalan, Chef Isabel. Ang bawat pindot niya sa butones ay tila ba isang deklarasyon ng kanyang muling pagsilang. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit alam niyang kay Doña Carmen iyon. "Isabel, tulungan mo kami. Nagugutom ang iyong Mama Carmen. Wala kaming matuluyan. Patawarin mo kami." Tinitigan ni Isabel ang mensahe. Naalala niya ang bawat lait at sipa sa kanyang dignidad na ginawa ng matanda. Dahan-dahan niyang itinulon ang daliri sa screen at pinindot ang delete. Walang galit, walang drama. Pinili niyang huwag nang maging bahagi ng isang siklo ng pang-aabuso. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng kanyang mga kagamitan. Ang kanyang focus ay nasa hinaharap, hindi sa mga taong pilit siyang hinihila pabalik sa putikan. Dumating ang gabi ng relaunching. Ang bagong restaurant na pinangalanang Lasa ni Isabel ay nagliliwanag sa gitna ng syudad. Ang disenyo ni Gabriel ay moderno ngunit may haplos ng tradisyon, isang perpektong tahanan para sa mga putahe ni Isabel. Ang mga imbitadong panauhin, mga kritiko, at mga dating tagahanga ng kanyang luto ay nagsimula ng dumagsa. Sa labas ng gusali, sa isang madilim na sulok kung saan ang liwanag ng neon ay hindi makaabot, isang anino ang nakatayo. Ang lalaki ay nakasuot ng isang lumang jacket. Ang kanyang balbas ay mahaba at ang kanyang mga mata ay nanlalalim sa puyat at gutom. Si Marco.
Hawak niya ang isang piraso ng dyaryo kung saan nakalathala ang rurok ng tagumpay ni Isabel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang tunog ng pagngangalit ng kanyang mga ngipin ay tila ba isang hayop na naglulungga sa dilim. Hindi ito ang dulo, Isabel, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng lason at matinding inggit. Kung hindi ka mapapa sa akin, sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo. Ang switch ng malaking karatula sa labas ay binuhat at ang pangalang Lasa ni Isabel ay nagningning sa kulay ginto. Nagbibigay ng liwanag sa buong kalsada. Ngunit sa likod ng tagumpay at ngiti, ang panganib ay muling nagsisimulang gumapang mula sa mga anino. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong nawalan ng lahat upang sirain ang kaligayahang hindi niya kailanman kayang maabot? Akala mo ba talaga ay ikaw ang ama ng dinadala ko? Huwag kang magpatawa, Marco. Ginamit lang kita dahil ikaw ang pinakamadaling gatasan nung mga panahong nasa itaas ka pa. Ang bawat salita ni Lara ay parang isang balisong na paulit-ulit na itinusok sa dibdib ni Marco. Nakatayo si Marco sa pintuan ng kanilang kwarto. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at gutom, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Sa harap niya, nakalatag ang mga malalaking valley na puno ng mga mamahaling gamit at alahas na siya mismo ang bumili. At sa tabi ng mga gamit na yon, nakatayo ang isang lalaking hindi kilala, isang lalaking mas bata at mas malakas na nakahawak ng mahigpit sa baywang ni Lara. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Lara ay tila ba naging isang nakakasulasok na lason sa ilalim ng ilong ni Marco. Dahan-dahan niyang itinuon ang kanyang paningin sa tiyan ni Lara. Ang tiyan na akala niya ay naglalaman ng kanyang pag-asa at bagong simula. Ngunit ang malamig na tawa ni Lara ay bumasag sa lahat ng kanyang ilusyon. Ang bawat tunog ng halakhak nito ay tila ba isang sampal na mas masakit pa sa sampal na ibinigay niya kay Isabel noon sa ospital. Anong sinasabi mo? Nanginginig ang boses ni Marco. Ang kanyang panga ay tila ba hindi na kayang sumunod sa kanyang isipan. Pinagkatiwalaan kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pati ang asawa ko, itinapon ko para sa iyo. Iyon nga ang problema sa iyo, Marco. Napakatanga mo. Sagot ni Lara habang maingat na isinasara ang huling maleta. Ang tunog ng zipper na humahatak sa tela ay naging hudyat ng katapusan ng lahat para kay Marco. Isang lalaking kayang itapon ang 10 taon ng pagsasama para sa isang tulad ko ay hindi karapat-dapat pagkatiwalaan. Ginamit lang kita para makuha ang pera mo. At ngayon, natuyo na ang bank account mo at nakasabit na sa leeg mo ang mga kaso. Bakit pa ako mananatili? Lulutang-lutang na humakbang si Marco patungo kay Lara. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa matinding galit. Akin ang batang iyan. Hindi mo pwedeng kunin ang huling naiwan sa akin. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang mabilis at marahas na suntok mula sa lalaking kasama ni Lara ang tumama sa kanyang sikmura. Ang tunog ng hangin na lumabas sa kanyang baga ay tila ba ang tunog ng kanyang huling hininga ng dignidad. Bumagsak si Marco sa sahig, ang kanyang tuhod ay tumama sa matigas na kahoy at ang kanyang paningin ay nagdilim sa sakit. Dahan-dahan siyang tiningnan ni Lara mula sa ulo hanggang paa, isang tingin ng purong pagkamuhi at pandidiri. Tignan mo ang sarili mo, Marco. Amoy lupa ka na, talunan, at walang kahit isang kusing. Akala mo ba ay ikaw ang hari? Isa ka lang utu-utong ginamit ng lahat. Inangat ni Lara ang kanyang paa at marahas na itinapak ang kanyang sapatos na may matulis na takong sa likod ng palad ni Marco. Ang kamay na ginamit ni Marco upang saktan si Isabel. Naramdaman ni Marco ang pagbaon ng takong sa kanyang balat. Ang hapdi at kirot ay nagpaalala sa kanya ng bawat paghihirap na idinulot niya sa kanyang asawa. Huwag ka nang magtatangkang hanapin kami, huling banta ni Lara bago sila dahan-dahang naglakad palabas ng silid.
Ang tunog ng kanilang mga yabag na palayo sa pasilyo ay tila ba isang martsa ng kamatayan para sa puso ni Marco. Naiwang mag-isa si Marco sa sahig ng madilim at abandonadong kwarto. Ang bawat sulok ng silid ay tila ba humihinga ng kanyang mga kasalanan. Dahan-dahan niyang inabot ang isang lumang basurahan sa tabi ng kama at doon nakikita niya ang isang punit-punit na litrato. Ang litrato nila ni Isabel sa kanilang kasal. Pilit niyang inabot ang piraso ng papel, ngunit ang kanyang mga daliri ay masyadong nanghihina upang mahawakan ito ng maayos. Ang katahimikan sa paligid ay biglang naputol ng isang matalim at nakakarinding tunog ng mga sirena sa labas ng bahay. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang pumasok sa mga bintana, tumatama sa mukha ni Marco na punong-puno ng luha at dumi. Ang tunog ng mabibigat na sapatos ng mga pulis na umaakyat sa hagdanan ay tila ba ang tunog ng hustisyang matagal nang naghihintay sa kanya. Marco, lumabas ka na ng itaas ang mga kamay. Mayroon kaming warrant para sa pag-aresto sa'yo. Ang sigaw ng isang opisyal mula sa labas ng pinto. Wala nang lakas si Marco upang lumaban. Wala nang dahilan upang tumakas. Ang bawat kasinungalingang itinayo niya ay bumagsak na sa kanyang ibabaw. Ibinabaon siya sa ilalim ng mga guho ng sarili niyang kasakiman. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang alaala ng isang asawang kailanman ay hindi siya tinalikuran, ngunit ngayon ay hindi na rin kailanman muling babaling sa kanya. Paano haharapin ni Marco ang malamig na rehas ng kulungan habang alam niyang ang babaeng itinuring niyang basura ay siyang naghahari na ngayon sa rurok ng tagumpay? At si Isabel, sa gitna ng kanyang kaligayahan, handa na ba siyang harapin ang huling pagsubok na idudulot ng isang taong wala nang mawawala? Isang barya lang, Isabel. Kahit isang mangkok ng kanin at sabaw na pinaglumaan nyo, ibigay nyo na sa akin. Ang tinig ni Doña Carmen ay hindi na ang tinig ng isang mapagmataas na reyna ng mansyon. Ito ay naging isang pira-pirasong bulong, basag at puno ng takot. Nakatayo ang matanda sa harap ng malaking pintuang kristal ng restaurant na lasa ni Isabel. Ang kanyang buhok, na dati ay laging maayos, ay gulo-gulo na ngayon at may mga hibla ng dumi. Ang kanyang mamahaling damit ay kupas na at may mga punit sa sasiko. Isang malupit na paalala na ang gulong ng buhay ay mabilis na umikot at siya ang naiwang nasa ilalim. Dahan-dahang lumabas si Isabel mula sa loob. Ang liwanag ng mga chandelier sa loob ng restaurant ay tumatama sa kanyang puting chef's jacket. Tila ba nagbibigay sa kanya ng isang banal na anyo. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makinis na semento ay tila ba isang marangal na martsa. Sa likod niya nakatayo si Gabriel. Ang mga kamay ay nasa bulsa, handang rumesponde sa anumang oras, ngunit nananatiling tahimik upang ibigay kay Isabel ang pagkakataong tapusin ang laban na ito. Nang makita si Isabel, biglang napaluhod si Doña Carmen sa malamig na sahig ng bangketa. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ni Isabel. Patawarin mo ako, anak. Nagkamali ako. Niloko kami ni Lara. Kinuha niya ang lahat. Wala kaming matuluyan. Wala kaming makain. Ikaw lang ang pag-asa ko. Tumingin si Isabel sa matanda. Walang galit sa kanyang mga mata. Walang pagnanais na manakit. Ang tanging naroon ay isang malalim na awa. Hindi ang awa na nararamdaman para sa isang mahal sa buhay, kundi ang awa para sa isang estrangherong nawalan ng lahat ng dangal. Naalala ni Isabel ang bawat gabi na pinagtrabaho siya ng matandang ito nang walang pahinga, ang bawat sampal ng salita na tinanggap niya habang nagluluto ng paborito nitong putahe. Tumayo kayo, Doña Carmen, mahinahong sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay parang isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa mga dumi ng nakaraan. Hindi niyo kailangang lumuhod. Ang Diyos na ang bahala sa inyo. Lumingon si Isabel sa isa sa kanyang mga staff.
Bigyan niyo siya ng isang mainit na lunchbox. Isama niyo na ang lahat ng putahe na paborito niya nung nasa mansyon pa tayo. At bigyan niyo rin siya ng sapat na pera para makauwi sa probinsya niya. Nagliwanag ang mukha ni Doña Carmen sa pag-asa, ngunit mabilis itong naglaho nang muling magsalita si Isabel. Pero hanggang doon na lang ang maibibigay ko. Pagpapatuloy ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Ang perang ito ay hindi pambayad sa sugat na iniwan niyo, kundi tulong para sa isang matandang nagugutom. Huwag na kayong babalik dito. Ang pinto ng aking buhay ay matagal nang nakasara para sa inyo at sa anak niyo. Dahan-dahang inalalaya ng security guard si Doña Carmen palayo sa pinto. Naupo ang matanda sa isang tabi ng kalsada, malayo sa marangyang ilaw ng restaurant. Binuksan niya ang lunchbox at ang bango ng kare-kare na niluto ni Isabel ay dahan-dahang humaplos sa kanyang ilong. Sa unang subo pa lamang, ang mga luha ni Doña Carmen ay nagsimulang pumatak, humahalo sa sarsa ng pagkain. Ang bawat lunok niya ay may kasamang pait ng pagsisisi. Naalala niya ang bawat araw na itinuring niyang alila, ang babaeng nagbibigay sa kanya ngayon ng huling pagkakataon na mabuhay. Ang lasa ng pagkain ay hindi na lamang sarap. Ito ay naging isang laso ng konsensya na habang buhay na magpapaalala sa kanya ng kanyang kalupitan. Habang pinagmamasdan ni Isabel ang matanda mula sa loob, naramdaman niya ang isang kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Si Gabriel. "Tapos na, Isabel. Malaya ka na." Bulong nito. Tumango si Isabel at dahan-dahang isinara ang pinto. Ngunit sa labas, sa gitna ng kadiliman ng kalsada, isang lalaki ang dahan-dahang lumilitaw mula sa anino ng isang poste. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng espiritu ng alak. Si Marco. Hawak niya ang isang bote na tila ba yun na lamang ang tanging hawak niya sa mundo. Dahan-dahang lumapit si Marco sa pintuang kristal. Ang kanyang duming kamay ay dahan-dahang idinidikit sa salamin, nag-iiwan ng isang maitim na bakas sa malinis na ibabaw nito. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Isabel na tumatawa na ngayon habang kausap si Gabriel sa loob. Ang ingay ng kanyang pagngangalit ay tila ba isang hayop na nasugatan at wala nang balak na sumuko nang hindi nananakit. Sino ang nagpalaya kay Marco mula sa kulungan ng ganoon kabilis? At anong huling ganti ang inihahanda ng isang lalaking wala ng dignidad na kailangang protektahan? Isabel, maawa ka. 10 taon tayong nagsama. Hindi mo ba kayang kalimutan ang lahat at magsimulang muli? Ang tinig ni Marco ay parang isang gasgas na plaka, puno ng desperasyon at amoy ng alak na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang imburnal. Nakaluhod siya sa labas ng pintuan ng lasa ni Isabel. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging malinis at maayos, ay puno na ngayon ng dumi sa ilalim ng mga kuko. Ang kanyang mamahaling polo ay gusot-gusot at may mantsa ng luha at putik. Ang bawat salita niya ay tila isang pagtatangka na gamitin ang nakaraan bilang isang tanikala upang muling igapos si Isabel sa kanyang kapangyarihan. Dahan-dahang lumapit si Isabel sa pintuan, ngunit hindi niya ito binuksan. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng makapal na salamin, tinititigan ng lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ang bawat hibla ng emosyon sa mukha ni Isabel ay tila ba naglaho na, wala ng galit, wala ng puot, wala ng sakit. Ang tanging natira ay isang malalim at malamig na kawalan. 10 taon, Marco? Ang mahinahong tugon ni Isabel, ang kanyang boses ay naging malinaw at matatag sa pamamagitan ng intercom ng restaurant. Ang 10 taon na yun ay ibinaon ko na kasama ng anak na pinatay mo sa pagpapabaya. Kasama ng bawat patak ng dugo ko sa sahig ng ospital na hindi mo man lang tiningnan dahil mas mahalaga sa iyo ang gasgas ng kabit mo. Nagkamali ako, Isabel. Niloko lang ako ni Lara.
Ngayon ko lang na-realize na ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Hikbi ni Marco, habang pilit na kinakamot ang salamin ng pinto. Tila ba isang hayop na nagmamakaawang papasukin sa gitna ng unos. Kailangan kita. Wala nang lasa ang buhay ko simula nang umalis ka. Isipin mo ang mga pangarap natin. Ang Casa de Marco. Pwede nating ibalik yun. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo. Inaalala ang bawat gabing umiiyak siya habang nagluluto para sa restaurant ni Marco. Ang Casa de Marco ay pangarap mo, hindi pangarap natin. Ginamit mo ang aking talento, ang aking pag-ibig, at ang aking katawan hanggang sa wala nang matira sa akin. Wala na akong utang sa iyo, Marco. Ang utang na loob na paulit-ulit mong isinusumbat ay matagal ko nang binayaran ng 10 taon ng aking buhay na kailanman ay hindi ko na mababawi. Sa likod ni Isabel, dahan-dahang lumitaw ang anino ni Gabriel. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa balikat ni Isabel, nagbibigay ng isang tahimik na lakas. Ang init ng kanyang palad ay tila ba isang paalala kay Isabel na hindi na siya mag-isa at hindi na niya kailangang matakot. "Chef, dumating na sila," mahinahong sabi ni Gabriel. Ang matinis at nakakarinding tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang lumapit. Ang asul at pulang liwanag ay tumatama sa mukha ni Marco, nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa kanyang desperasyon. Si Marco ay pilit na tumayo, susuray-suray habang sinusubukang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa semento ay naging hudyat ng katapusan ng kanyang paglaya. "Wala kang puso, Isabel. Magsisisi ka!" Sigaw ni Marco habang marahas siyang hinahawakan ng mga opisyal. Ang tunog ng mga kong sa walo na lumalapat sa kanyang mga pulso ay tila ba ang huling tuldok sa kwento ng kanilang pagsasama. Hindi kumurap si Isabel. Pinanood niya ang bawat sandali ng pagkaladkad kay Marco patungo sa sasakyan ng pulis. Ang gulo, ang sigaw, at ang ingay ng karahasan na dala ni Marco ay dahan-dahang naglalaho habang lumalayo ang sasakyan. Ang katahimikan na sumunod ay napakalalim. Tila ba ang buong mundo ay nagbigay ng isang sandali ng paggalang sa kalayaang nakamit ni Isabel. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang tingin sa kalsada at humarap kay Gabriel. "Salamat," bulong ni Isabel. "Wala kang dapat ipagpasalamat. Ginawa mo ang lahat ng iyon ng mag-isa. Isabel, ako ay saksi lamang sa iyong tagumpay," sagot ni Gabriel habang tinititigan ang babaeng rurok na ngayon ng kanyang kagandahan at lakas. Dahan-dahan silang tumalikod sa pintuan. Iniwan ang kadiliman sa labas upang bumalik sa init at bango ng kanilang restaurant. Ang bawat hakbang ni Isabel ay magaan na ngayon. Wala na ang bigat ng nakaraan na tila ba isang malaking bato sa kanyang leeg. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay hindi na pintig ng takot, kundi pintig ng isang bagong simula na puno ng pag-asa. Ngunit habang naglalakad sila sa loob, isang maliit na sobre ang naiwan sa may pintuan, isang sobreng walang pangalan ngunit may markang pamilyar. Ano pa ang lihim na naghihintay sa likod ng tagumpay na ito? Ang puting papel na hawak ko ay tila ba mas mabigat pa sa lahat ng bakal sa kusina. Ngunit sa bawat titik na nakasulat dito, nararamdaman ko ang pagluwag ng tanikala sa aking leeg. Ang boses ni Isabel ay puno ng kapayapaan habang hinahaplos niya ang selyo ng korte sa kanyang annulment papers. Ang bawat salita sa dokumento ay tila ba isang awit ng kalayaan, isang opisyal na pagtatapos sa 10 taon ng dilim. Nakaupo siya sa kanyang opisina sa itaas ng restaurant. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang tumatagos sa bintana, nagbibigay ng gintong kulay sa kanyang mga kamay. Wala na ang nanginginig na mga daliri. Ang tanging naroon ay ang katatagan ng isang babaeng muling nagmamay-ari sa kanyang sarili. Sa isang maliit na radyo sa gilid, ang tinig ng isang announcer ay nagbabahagi ng huling balita
tungkol sa kaso ng Casa de Marco. Ang hatol ay pinal na 5 taon na pagkabilanggo para kay Marco dahil sa serye ng lura sa batas ng pagkain at pandaraya sa mga investor. Napabalita rin ang pagkakahuli kay Lara sa isang operasyon ng pulis sa probinsya dahil sa pagnanakaw at iba pang kaso ng panloloko. Ang bawat salitang lumalabas sa radyo ay tila ba ang tunog ng huling pako sa kabaong ng nakaraan. Isang malakas na palakpakan ang biglang umalingaw-ngaw mula sa ibaba sa pangunahing bulwagan ng restaurant. Dahan-dahang bumaba si Isabel. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ay puno ng kumpiyansa. Nakita niya ang kanyang mga staff na nakapaligid sa isang malaking tropeyo, ang prestihiyosong Gintong Sandok Award para sa pinakamahusay na bagong restaurant sa buong bansa. Inabot ni Gabriel ang tropeyo kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Para sa iyo ito, Isabel. Para sa puso na ibinigay mo sa bawat putahe. Mahinahong sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na himig sa gitna ng selebrasyon. Tumayo si Isabel sa harap ng mikropono. Tinitigan ang kanyang refleksyon sa tropeyong ginto. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakikita ang sugatang asawa o ang kusinerang itinapon sa kalsada. Ang nakikita niya ay isang matatag na babae, isang chef, at isang kampeyon ng sarili niyang buhay. Ang parangal na ito ay hindi para sa akin lamang. Simula ni Isabel, ang kanyang boses ay malinaw at buo. Ito ay para sa lahat ng mga babaeng sinabihang wala silang kwenta, sa lahat ng mga inang nawalan, at sa lahat ng mga pusong nadurog, ngunit piniling bumangon. Ang lasa ng tagumpay ay hindi nanggagaling sa pinakamahal na sangkap, kundi sa tapang na magsimulang muli, mula sa wala. Matapos ang selebrasyon, nang ang huling panauhin ay nakaalis na at ang katahimikan ay muling bumalot sa restaurant, dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Isabel. Kinuha niya ang isang susi sa kanyang paket at inilapag sa palad ng babae. Isang bagong proyekto, bulong ni Gabriel. Isang bahay sa tapat ng dagat, malayo sa ingay ng syudad at ng nakaraan. Isang lugar kung saan ang tanging maririnig mo ay ang hampas ng mga alon at ang pintig ng sarili mong kaligayahan. Tumingin si Isabel sa susi. Pagkatapos ay kay Gabriel. Sa loob ng tuwiaw ni Gabriel, isang maliit na kahon ng pelus ang bahagyang nakabukol. Tila ba naghihintay ng tamang sandali upang magpakita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagmamadali si Isabel. Ang kanyang puso ay sapat na ang busog sa pagmamahal, sa sarili, at ang anumang darating na pag-ibig ay magiging isang matamis na panghimagas na lamang sa kanyang ganap na buhay. Dahan-dahan silang naglakad palabas. Ang tunog ng paglak ng pintuan ng restaurant ay naging hudyat ng isang panibagong yugto. Ang gabi ay maliwanag. Ang mga bituin ay tila ba mga sulo na nagtuturo sa kanila ng daan patungo sa isang hinaharap na wala ng pait, tanging tamis at linamnam ng tunay na kaligayahan. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa pampang ay tila isang uyayiyi ng kalikasan, isang himig na nagpapatahimik sa lahat ng ingay ng aking nakaraan. Ang boses ni Isabel ay isang bulong sa gitna ng banayad na simoy ng dagat. Nakatayo siya sa beranda ng kanilang bahay sa tabing dagat. Suot ang isang malambot na puting bestido na sumasabay sa kumpas ng hangin. Wala na ang amoy ng usok at mantika sa kanyang balat. Ang tanging naroon ay ang bango ng sampagwita at ang alat ng dagat. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakatungo sa takot, ay nakatingin ngayon sa malayo, sa abot-tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa gitna ng kulay ube at gintong dapit hapon. Sa loob ng bahay narinig ni Isabel ang banayad na pagbulwak ng sabaw sa loob ng kaldero. Isang pamilyar na tunog, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang may hawak ng sandok. Dahan-dahang lumabas si Gabriel, may bitbit na 2 baso ng wine, ang kanyang mga mata
ay nakatitig kay Isabel nang may pagsinta na tila ba siya ang pinakamahalagang sining sa buong mundo. Hindi kasing sarap ng luto mo, chef, pero siniguro kong puno ito ng pagmamahal, biro ni Gabriel habang iniaabot ang baso. Ang kanyang tinig ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa puso ni Isabel. Naupo sila sa isang maliit na lamesa sa ilalim ng mga bituin. Ang putaheng inihanda ni Gabriel ay ang lugaw na unang niluto ni Isabel para sa kanya noong sila ay nasa ilalim pa ng tulay. Ang bawat subo ni Isabel ay may kasamang luha ng kagalakan. Ang simpleng pagkain na yon ay naging simbolo ng kanyang paglalakbay, mula sa putikan patungo sa kapayapaan. Matapos ang hapunan, dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang mga kamay ni Isabel. Sa ilalim ng malinaw na liwanag ng buwan, kitang-kita ang mga peklat sa mga daliri at palad ni Isabel, mga bakas ng paso at hiwa mula sa 10 taong pagtitiis. Ngunit sa halip na pandirihan, isa-isang hinalikan ni Gabriel ang bawat peklat na yon. Ang kanyang mga labi ay banayad at puno ng pagsamba. Ang mga peklat na ito ang bumuo ng pangarap natin, Isabel, bulong ni Gabriel. Ang kanyang hininga ay mainit sa balat ng babae. Huwag mong ikahiya ang mga ito. Ang mga ito ang patunay na ikaw ay isang mandirigma na hindi sumuko. Isang nanginginig na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha hanggang sa ang kanilang mga noo ay magkadikit. Sa sandaling iyon, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pintig ng kanilang mga puso na tila sumasabay sa ritmo ng mga alon sa labas. Isabel, simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay mas malalim na ngayon. Hindi ko ipapangako na magiging madali ang lahat, pero ipinapangako ko na hindi mo na muling kailangang humarap sa anumang unos ng mag-isa. Gusto kong maging katuwang mo sa bawat pagluluto, sa bawat pagtawa at sa bawat panaginip. Dahan-dahang lumuhod si Gabriel sa buhanginan. Inilabas ang maliit na kahon ng pelos. Sa loob nito ay isang singsing na may disenyong tila isang maliit na dahon, simbolo ng paglago at bagong buhay. Will you let me love you for the rest of our lives? Walang pag-aalinlangan sa mga mata ni Isabel. Ang kanyang oo ay hindi lamang sagot sa alok ni Gabriel, kundi isang pagtanggap sa kanyang sariling kaligayahan. Isang mahaba at matamis na halik ang sumunod. Isang halik na puno ng pangako at pag-asa. Ang init ng katawan ni Gabriel habang yakap-yakap si Isabel ay nagparamdam sa kanya na sa wakas nahanap na niya ang tunay na tahanan. Ang gabi ay lumalim at ang dalawang anino sa dalampasigan ay tila naging isa sa ilalim ng saksing buwan. Ang bawat haplos at bulong ng pag-ibig ay naging gamot sa bawat sugat ng nakaraan. Ang pait ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng tamis ng isang bukas na sila mismo ang nagluto at nagtimpla. Ang paghilom ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa nakaraan, kundi ang pagtanggap na ang mga peklat ay naging bahagi na ng kung sino ka at ito ang nagbigay sa iyo ng lakas para harapin ang bagong bukas. Ang boses ni Isabel ay puno ng kapayapaan habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa salamin. Sa tabi niya, isang batang babae na may kingningning ng mga mata niya ang naglalaro sa kanyang buhok. Tinitirintas ito ng maliliit na ribbons. Ang buhay ay naging isang obra maestra ng kaligayahan. Isang simula na pinagpala ng pag-ibig at pag-asa. Siya ay si Isabel na ngayon, isang ina, isang asawa at isang chef na ang bawat putahe ay may kaluluwa.